Hi guys! For today's video, pupuntahan natin yung Gabaldon. Tara, samahan nyo kami explore ang Nueva Ecija. Silipin na rin natin anong meron sa Stone Age Resort sa Gabaldon. Tara, samahan nyo kami from Pasig to Gabaldon, Nueva Ecija. Let's go guys! Estimate is per hour and 27 minutes. Meeting place namin is sa Muñoz. Estimated time 3 hours and 30 minutes from Muñoz to Nueva Ecija, Gabaldon. Bali, ang set namin is 3 AM kami aalis, pero kami yung na late. So mga 4 to 5 PM na kami nakaalis ng Quezon City, Muñoz. Shoutout nga pala sa RJ and friend. Also sa misis ni RJ. Yan, inumaga na kami sa biyahe. So sunrise na nakaabot kami sa Bulacan. Nandito na kami sa San Rafael, Bulacan. Maganda rin ang tanawin dito. Clear ang daan. So maganda magbiyahe talaga dito sa north. Ingat-ingat din sa daan. Medyo maambon-ambon din kasi nung biyahe kami. So dahan-dahan lang din kami sa biyahe. Medyo ginutom na rin kaya kumain muna kami saglit. Dito na rin kami nag-breakfast sa Bulacan. Okay naman yung pagkain, sulit naman. Shoutout sa Apo Darang. Okay naman yung nakain namin, may energy na kami uli. Biyahe na kami uli. Di talaga maiwasan dito sa Bulacan, marami talagang hindi pa tapos na road. Pero so far, okay naman yung biyahe namin. Medyo ingat lang talaga. May mga lugar naman na patag naman na. Sa Bulacan, okay din yung mga daan kahit papaano. Talagang sabayan lang ng ingat at dasal kasi hindi natin masasabi kung ano yung mga pwede mangyari, kaya magdahan-dahan tayo. Kaya napakahalaga ng defensive driving kapag magbibiyahe tayo, mapa motor ba yan or sasakyan. So dapat laging pairalin yung defensive driving. Hindi naman tayo expert sa driving, pero syempre sama ng ingat at dasal, okay tayo sa biyahe. Welcome to Gapan City. Nandito na kami. Ayan, nandito na kami sa city proper ng Gapan. So dahan-dahan lang kapag maraming tao talaga sa kalsada. Kaya din kasi ni RJ dati na kami magkatrabaho niyan. So marami na kaming rides na napagsamahan din. Now, kasama naman namin yung mga katrabaho ni RJ. Kami yung sabit. Gusto rin kasi na makakita yung ganda ng Gabaldon, kaya sumama na rin kami sa rides na to. Tara, samahan nyo kami enjoyin yung view. Napakaganda rin naman pala dito. Saktong-sakto kapag gusto mong mag-relax sa weekend, pagod sa trabaho, pagod sa negosyo o whatever. Kailangan lang talagang habaan ng pasyensya sa kalsada kasi hindi palaging clear yung daan. Gaya niya, may truck, maraming sasakyan, so dahan-dahan lang. Syempre may stopover din para mag CR, ganyan, pahinga konti, stretching. So dapat may gano, wag tuloy-tuloy, wag isagad yung katawan kasi mamaya kakasagad mo, hindi maging okay yung biyahe. Ito naman sinasabing wrong way. Bali na daanan namin kasi is long cut, imbis na shortcut. Kaya ginawa lang namin, nag-enjoy na lang kami sa daan. Diba wala kami sabay sa kalsada, kami-kami lang. So enjoy namin yung kalsada, yung matadaanan. So, di ba, napakaganda ng lugar. So, napakapayapa. Ito naman talaga yung hinahanap ng mga riders, yung mapayapa yung daan, tapos sariwa yung hangin, ganyan. Panalo-panalo rin sa mga views. Hinabaan na pala namin yung video na to para makita na rin natin yung ganda ng Nueva Ecija. Yung sa mga hindi pa nakapunta or nagbabalak pa lang pumunta, kaya ginawa namin itong video na to. Saka yung mga nasa abroad, mga OFW na hindi nakakauwi sa atin, so nakikita rin nila yung ganda ng Nueva Ecija. At the same time, ni-enjoy namin yung nadadaanan namin dito. So wala namang pressure kung mahuli kami papunta doon o papabilis. Basta kami mag-iingat lang kami mabuti. Yun naman ang palagi. Pag nasa kalsada kasi kami, syempre samahan mo ng dasal yan. So lahat kami may uuwi ang pamilya sa bawat isa. So kailangan ganun.
pag nagra-rides, hindi palagi yung mabilis ka, ikaw yung panalo, wala namang ganun sa kalsada. Saka number 1 importante sa biyahe, i-check muna natin mabuti lahat ng parts ng motor natin is okay. Mga basic lang naman, mga basic maintenance, kung okay ba lahat, yung kadena, yung gulong, yung langis ba, wala pang tulo, tingin mo hindi mo mag-overheat. So lalo na dapat condition yung mga nagra-rides. Mababaliwala kasi yung condition ng vehicle na gagamitin natin kung mismo yung rider wala sa kondisyon. So dapat pareho. Bali dito nag-stop over muna kami saglit para magtanong-tanong. Baka kasi naliligaw na kami. Pare-pares kami bago dito sa lugar na to. Pero somewhat sila are dito na dito. Kaya medyo alam na nila. Kaya nagtanong kami, pag malapit na raw kami dun sa pupuntahan namin, makikita namin tong bridge na to. Napakaganda pala dito. Di man naman kita-kita mo yung mga bundok, yung sky, di ba? Napakaganda. So malapit na kami sa Gabaldon, yung may arko. Yung laging pinupuntahan ng mga rider pag nagpupunta rito sa Nueva Ecija. So dadaan muna kami saglit doon bago puntahan namin yung resort na pupuntahan namin. Pag nagbabiyahe, dapat laging check yung kalsada, yung dadaan natin. Kasi hindi pa laging clear talaga yung daan. Minsan may lubak, minsan may malalim na dadaanan, minsan hindi patag yung kalsada. Lalo na kapag di natin kabisado. So dapat defensive driving talaga ang pairanin. Mapapansin natin clear yung daan, pero somewhat may mga lumulusot sa sasakyan. So mag-ingat tayo. Like nyan, di ba? So dapat alert ka palagi. So maintain your speed. Check your left and right. Hindi lang palagi yung harap yung titinan natin. So pakikiramdaman natin palagi. Actually sanay na rin kami ng partner ko sa biyahe. Actually medyo matagal na rin kami nag-ride sa partner ko eh. Kasi ito yung reason namin or getaway namin para makapag-relax kahit pa paano. Pansin nyo, napakaganda ng daan dito, yung tanawin. So kahit di ka masyado magpadali, enjoy mo lang yung kalsada. Pag clear naman yung daan, okay naman magpatakbo ka na mabilis, pero syempre mag-iingat ka pa rin. Naramdaman ko rin na malapit na sa Gabaldon yung may arko. Dati nakikita ko lang to sa YouTube, sa social media. So ngayon pinupuntahan na namin siya. Ito na pala nakarating na kami Teka lang ka. Grabe ang ganda pala talaga dito. Marami rin nagpupunta at picture, video, ganyan. Isa kasi ito sa mga tourist spot ng Gabaldon yung arko nila. Kaya ginandahan na rin nila Hahanap ka lang talaga ng pwesto mo. Pag may mga ganitong tourist spot, bigayan lang kung sila nauna, sila muna, patapusin muna natin. Tapos next naman, madalas kasi nagpupunta rito grupo-grupo Nagpupunta rin naman mga solo-solo, pero madalas nakikita ko grupo talaga pag nagra-rides. Ito na yung arko ng Gabaldon. Nakita yung eagle, no? Hanap lang kami ng parkingan, tapos mag-set kami ng video saka ng pictures. Tara, samahan nyo kami. A few moments later. Shoutout sa inyong lahat, yung mga tropa na nakasabay namin dito sa Gabaldon sa may arko. Ito na yung inaantay nyo, in-upload na natin. Pagpasensyahan nyo na lang din yung kuha. Ingat sa inyo mga sir, ma'am.
Ride safe always mga sir, ma'am. Kita kits. Yan, okay na. Natapos na kami dun sa may arko. So napakaganda talaga ng Nueva Ecija. Hindi naman itong lugar na to. Diba ang ganda, palapit na kami ng palapit sa bundok. Sariwa talaga yung hangin, saka napakaganda ng klima din. Sakto yung pagpunta namin dito. Grabe daanan dito, napaka-clear, sarap magtulin, no? Pero syempre, alalay pa rin tayo. Nag-iingat tayo palagi sa biyahe. Pag nag-race talaga tayo, enjoy natin yung view. Actually, naiwanan na kami ng mga kasama namin kasi in-enjoy namin talaga yung daan eh. Pero syempre, antayan pa rin. Yan, nandyan sila sa mega station. So, di ba nag-aantayan pa rin talaga. Kami hindi na kami nagpagas kasi okay pa naman yung gas namin. Ito lang kinagandahan na itong motor na to. Bali 12 liters. So, mahabang biyahe na bago ka magpagas ulit. Medyo malapit na rin kami sa destination namin. Makakapagpahinga na rin sa wakas. Ano kaya meron sa Stone 8? Tara, samahan nyo kami explore yung Stone 8. Hindi pa rin kasi kami nakapunta rito. Pero tingin na namin sa YouTube, sa social media. So may idea na kami kung ano yung tsura din nung resort. Yung pa isa number 1. Kung may target kayo puntahan, dapat i-check nyo rin sa social media. Ano ba talaga yung itsura nun? Paano papunta doon? Di ba kayo mahirapan? So pagdating nyo sa area, hindi kayo mabibigla. Nakakatawa rin talaga yung daan dito yun, no? Napaka-clear ng daan. Wala rin masyadong sasakyan. Si province din kasi lugar na tayo. Pag itong province, lagi natin ingatan yung bilang tatawid ng aso, pusa, yan ang delikado talaga eh. Kita mo clear pero somewhat bibilang susulpot, so dapat advance yung thinking mo kung anong pwede mangyari. So dapat dahan-dahan lang, hindi naman palagi kailangan nagmamadali. Haba ng daan, puro dire-diretso, pero nakakatuwa, clear ng daan. So, parang kami lang nagbibiyahe, may mga nakatambay din sa gilid. Mukha rin marilaki yung lugar titignan mo. Diba naman, gaganda ng puno dito, diba? Kaya yung hangin na dito, napaka-fresh eh. Shoutout sa Nueva Ecija, napakaganda ng lugar nyo. Sarap ulit-ulitin yung pagpunta rito. Dito raw yung bridge na kita mo yung running water. Tingnan natin. Medyo kita naman, pero ang ganda, Hindi na kami natumigil kasi mga pagod na rin. Gusto na rin namin makarating doon sa destination namin para mapagpahinga kahit pa paano. Sarap din tumigil-tigil sa mga ganitong lugar eh. Nararamdaman ko na malapit na. Mas gusto talaga namin sa likod para kahit magdahan-dahan lang kami, okay lang. A few moments later. Finally, nandito na kami sa Stone 8. Ganda ng lugar talaga, grabe. So, samahan nyo kami rito i-explore to. So tingin kami dito saglit sa may arko nila kasi maganda sarap mag picture saka mag video. Konting kulitan naman. Ito na, papasok na kami sa may entrance. Grabe, ang ganda May kahawig tong lugar na to Doon sa may Baras, Mangantilla Resort or Mangantilla Cafe and Resort. Kung ma-check nyo yung last video namin, doon kami nagpunta kasama yung CBR group. Shoutout
Shoutout nga pala sa CBRB for Pinas. Marami din talaga kami natutunan sa group. Kaya pag may pagkakataon, sumasama talaga kami sa rides namin. Pag okay ang budget, okay yung schedule, yan, sumasama talaga kami. Now, ang kasama namin, RJ with friends. Nakarating na kami sa may entrance. May mga nag-a-ask din ano yung setup ko. So dito makikita nyo yung simple setup na ginagawa namin kapag nagra-rides. May mga nagtataka rin kasi sports bike ang gamit namin, pero kinakaya namin long drive. Malambot na upuan ni OBR, waterproof bag, tank bag base, saka CP holder. And nakabayad na kami ng entrance saka ng cottage. Bali lalagay ko na lang sa comment section yung presyo ng entrance saka ng cottage. Medyo nakalimutan ko na rin. Ang sabi nga pala sa amin, yung running water dito hindi ganong kagandang liguan kasi hindi siya malinaw ngayon or clear kasi nag-uulan din. So ang punta namin dito is yung sa simple na lang. Kung mapapansin nyo maganda siya, no? Kaya lang yung tubig dun sa running water hindi ganun kalinaw. So puntahan namin yung yung pool nila. Malapit daw yung cottage namin dun. Doon na rin kami magpa-park at the same time para mababantayan din namin yung gamit saka yung mga motor namin. Kung mapapansin nyo yung mga cottages nila dito magaganda. Nature yung datingan. So napaka-relaxing. Ang lawak ng lugar nila, napakalaki ng lupa. Kaya shoutout sa may-ari ng Stone 8, naalagaan nila ng gusto itong lugar na to. Napakaganda. Nature na nature yung lugar. Mapalingon ka sa kalawa, kanan, green makikita mo eh. Kasi nature na nature siya. Sa sobrang lawak nga ng lugar, parang medyo maliliko pa nga kami rito. Kaya ginawa namin, dire-diretso na lang. Palagi ko nakita na nila yung mismong lugar kung nasaan yung cottage namin. Ay kami nasa likod ng rides na to para kahit di kami magtulin nakikita namin sila. Saka mabagal naman talaga ako mag drive. Mas gusto ko na yung medyo mabagal kaysa namang mabilis ka nga, delikado naman yung driving skill mo, kaya wag na lang kasi may edad na rin kami kaya nag-iingat kami mabuti. Marami pa kami gustong puntahan ng partner ko. Kaya totally ingat talaga kami kahit saan kami magpunta. Ang haba pa rin ng daan dito. Nasa loob na kami ng resort ha. Ang lawak ng garden. Nasa kabundukan na rin kami. Sobrang relax dito. Makapagpahinga kami nga ng maayos dito. Yan, mukhang eto na. Kasi may mga tao na rin eh. Okay din yung lugar. So makita natin lalo yung ganda nito. Magpapalipad tayo ng drone. Hindi pa ako ganun kagaling magpalipad ng drone, pero tingin ko okay na para makita nyo yung lugar. Kaya tara, samahan nyo kami. Anong lasa? Lasa ang puti ng ina mo. Likod namin ng kanin, hati mo na tayo sa isa. Kakain na ba tayo? Ito, tingnan niya sa kanin. Hindi, kapag
kasi yan. Bart, kuha tayong ganito. Ikaw. Para malamig ka. Ay, mamaya kasi pagkatapos mag-swimming, gutom ulit. Bahala kayo, magpapabili ako mangga. Kakain muna kami at magkukulitan. Tara, samahan nyo kami. Saan man? Sa Cubao. Under ano? Panort. Under Panort. Bis na pre. Bis na. Ayoko. Wala na, bilis. Oh, game. Oh. Tama kayo. Bis mo, pre. Dito nga eh, doon kayo. Ako nga mag-ano eh. Gaganon ako. Okay, 1, 2, 3. Go! Sabi ko na sabi. Jack, tangina Jack. Jack, wala na talaga Jack. Alam ko pre. Sabi ko na kailangan yung pangalandakan. Kaya niya maligo? Sa isla? Ayun, bali tapos na kami. Napakaganda tong rides na to. Napak-relaxing. Sa lahat kami nag-enjoy. Tingin ko naman yung mga kasama ko rin nag-enjoy sila. Kahit mahaba rin yung biyahe namin. Ang mahalaga kasi enjoy mo yung rides. So di mo na mapansin yung pagod saka yung haba ng biyahe. Magugulat ka na lang, nandun ka na sa destination. Lalo na yung pauwi. Nag-cut tayo ng ano. Bali dito, nauna na kami. Dadaan pa kasi kami dun sa Gabaldon na Arco. So pa kasi kumuha ng magandang shot dun. So kasi magtry magpalipad ng drone dun sa may Arco ng Gabaldon. Para matry ko yung kuha ng sunset. Iba din kasi yung light din yun eh. Tingnan natin kung maabutan namin. Hindi na namin naabutan yung sunset. Pero okay lang, maganda pa rin naman yung kuha namin doon sa lugar na yan. Ito nga pala yung bypass road. Nagulat kami, ang ganda ng daan dito. Hindi namin ito nadaanan nung papunta namin ng Pepesiha. Naiba kasi kami ng daan. Diba napaka-clear ng daan? Parang nasa expressway. Ito na po namin tatapusin yung video. Kita-kits ulit sa susunod na video na gagawin namin. Salamat at God bless sa lahat.